Ka-Express, kung usapang tangkad at haba ng katawan, maraming fans ang napapatanong ngayon. Paano kung si Kai Sotto ang makaharap kay Victor Wembanyama? At mas matinding tanong pa, mas bagay ba siyang Wemby stopper kesa kay Chet Holmgren? Sa papel pa lang, nakakagulat na agad ang comparison. Si Kai ay listed 7'3", habang si Chet ay nasa paligid ng 7 foot hanggang 7'1". Sa pure height, malinaw na may advantage ang Pinoy Giant. Kaya maraming basketball fans ang nagsasabing, kung physical length lang ang pag-uusapan, mas malapit si Kai sa sukat ni Wemby kaysa karamihan ng mga big men sa mundo. Pero dito pumapasok ang mas malalim na usapan. Hindi lang kasi tangkad ang dahilan kung bakit elite defender si Chet. Sa kasalukuyan, isa siya sa pinakamahusay na rim protector sa NBA at napasama pa sa NBA All-Defensive First Team kasama mismo si Wemby. Ang kanyang timing, mobility, instincts at perimeter defense ang dahilan kung bakit napakahirap niyang kalabanin. Samantala si Kai ay kasalukuyang bumabalik pa mula sa kanyang ACL injury recovery habang unti-unti siyang bumabalik sa Gilas setup. Malaking tanong pa rin kung gaano kabilis maibabalik niya ang kanyang lateral movement at defensive explosiveness. Gayunpaman, isang bagay ang hindi may kakaila. Kapag healthy si Kai, kakaunti lang sa mundo ang may kombinasyon ng kanyang taas, reach, touch at natural shot blocking presence. Kaya ngayon, nagsisimula na naman ang diskusyon ng mga fans kung lumakas pa si Kai at maabot ang peak version niya. Posible ba siya ang isa sa mga bihirang big men na kaya makipagsabayan sa bagong henerasyon ni Wemby at Chet? Sa modernong basketball, imposible nang makahanap ng player na kasing tangkad ni Wemby habang may galaw ng guard. Kaya nga tinatawag siyang isa sa pinaka-unique na prospect at superstar ng basketball history. Sa kasalukuyan, si Wemby ay 7'4", na may halos 8-foot wingspan at kagagaling lamang sa isa na namang dominant defensive season kung saan siya ang unanimous NBA All-Defensive First Team selection at Defensive Player of the Year. Kaya ang tanong ng maraming Pinoy fans, may player ba talaga na pwedeng itapat sa kanya? At dito pumapasok ang pangalan ni Kai. Sa physical measurements pa lang, nakakakuha agad ng atensyon si Kai. Ang 7'3" Pinoy center ay isa sa pinakamalalaking basketball player sa buong Asia. Hindi siya basta-bastang traditional center dahil kaya niyang mag-shoot sa labas, magpasa at magprotekta ng rim gamit ang kanyang haba at instincts. Kung height lamang ang pagbabasehan, mas malapit talaga si Kai kay Wemby kesa kay Chet. Pero kapag pumasok na tayo sa actual basketball impact, doon nagiging komplikado ang comparison. Si Chet ngayon ay isa ng proven NBA defender. Nagtatala siya ng elite shot blocking numbers, mataas na defensive rating, at kinikilala bilang isa sa pinakamagandang weak side defender sa buong liga. Hindi aksidente ang kanyang pagkakapili sa All-Defensive First Team. Ito ay resulta ng kanyang mabilis na decision-making, anticipation at kakayahang magbantay, hindi lamang sa paint kundi maging sa perimeter. Well, sa katunayan, ang kasalukuyang Western Conference showdown ni Wemby at Chet ay nagpapakita kung gaano kataas ang level ng dalawang ito. Pareho silang modern big men na kayang mag-block ng tira, magdala ng bola at tumira sa three-point line. Dito makikita ang challenge para kay Kai. Hindi sapat ang pagiging mas matangkad. Kailangan din pantayan ang mobility. Kailangan din pantayan ang recovery speed. Kailangan din pantayan ang defensive IQ. At ito ang bahagi ng laro na kailangan pang patunayan ni Kai kapag tuluyan na siyang nakabalik mula sa ACL recovery. Pero, huwag din nating malilitin ang potential dahil kung may isang bagay na hindi natuturo sa basketball, yun ay ang natural size. At sa aspetong yun, si Kai ay kabilang sa napakalit na grupo ng mga manlalaro sa mundo na may sukat na halos kapantay mismo ni Wemby. At ang tanong ngayon ay hindi kung gaano siya katangkad. Ang mas mahalagang tanong, kapag bumalik na sa 100% ang kanyang katawan, kaya ba niyang i-convert ang pambihirang sukat na yon tungo sa world-class defensive impact? Ngayon tingnan natin ang basketball side ng usapan at hindi lamang ang nakasulat sa measurement sheet. Kapag sinabing Wemby stopper, napakalaking responsibilidad niyan. Sa totoo lang, wala pang tunay na player sa NBA na masasabing tuluyang napipigilan si Wemby kapag nasa ritmo siya. Masyado siyang matangkad, masyadong mahaba ang abot at higit sa lahat, meron siyang skill set na parang isang guard na inilagay sa katawan ng isang 7'4" superstar.
Kaya ang mas realistic na tanong ay hindi kung sino ang makakapigil kay Wemby, kundi sino ang may physical tools para kahit papaano ay pahirapan siya. At dito nagiging interesting si Kai. Sa kanyang pinakamahusay na kondisyon bago ang ACL injury, ipinakita ni Kai na kaya niyang baguhin ang direksyon ng opensa gamit ang kanyang haba. Maraming beses sa gilas at maging sa international competitions na nakita natin kung paano siya nakakaapekto sa mga tira kahit hindi siya direktang nakakakuha ng block. Ang simpleng presensya niya sa ilalim ay nagdudulot na agad ng alinlangan sa kalaban at ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kanyang pagbabalik para sa gilas. Sa Asia, kakaunti lamang ang centers na may kombinasyon ng 7'3" height, timing sa shot blocking at natural touch sa opensa. Pero sa laban kontra mga elite NBA level talents tulad ni Wemby at Chet, ibang level na ang hinihingi. Hindi sapat ang verticality lamang, kailangan ng mabilis na paa, kailangan ng mabilis na pagbabasa ng pick and roll, kailangan ng kakayang sumabay sa guards kapag napilitang lumabas sa perimeter. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng recovery process ni Kai. Ang ACL injury ay hindi lamang tungkol sa pagbalik ng lakas, kailangan ding maibalik ang confidence, lateral quickness at explosiveness na mahalaga sa modernong depensa. Kung may magandang balita para sa mga Pinoy fans, bata pa rin si Kai para sa isang 7-footer. Marami pa siyang panahon para paunlarin ang kanyang katawan at laro. Sa kasalukuyan, mas lamang pa rin si Chet pagdating sa proven NBA defensive impact dahil ginagawa na niya ito gabi-gabi laban sa pinakamagagaling na players sa mundo. Pero sa pure physical dimensions, hindi kalabisan sabihin na si Kai ay isa sa ilang basketball players sa ating planeta na kayang tumingin ng halos eye-to-eye kay Wemby. At yan ang dahilan kung bakit nananatiling nakakabighani ang kanyang potential. Isipin mo to, isang fully healthy na Kai Sotto, mas malakas ang pangangatawan, mas mabilis ang galaw, mas mahusay sa defensive rotations, mas kompleto ang experience laban sa international competition. Kapag mangyari yun, maaaring hindi man siya maging Wemby stopper, pero posibleng maging isa siya sa kakaunting big man na may sapat na sukat at haba para gawing mas mahirap ang trabaho ng isa sa pinakamapanganib na player sa buong mundo. At para sa gilas, yun pa lang ay napakalaging panalo na. Well, sa huli, mahalagang maintindihan ng mga fans na ang pagiging mas matangkad o mas malaki ay hindi automatic na nangangahulugan na mas mahusay na defender. Totoo, mas malapit ang sukat ni Kai kay Wemby kumpara kay Chet, pero ang modernong basketball ay nakabase din sa mobility, instincts, timing at consistency laban sa pinakamahusay na manlalaro sa mundo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.